At sa pagkakataong ito, minamahal, iniling po sa lahat na tayo po ito mayong pansamantala upang magbigay galang sa salita ng Diyos na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved minister, beloved Kuya John Isquira. Praise the Lord. Amen. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, minsan pa po, mahal na Panginoon. Kami po ay nagpapaabot sa trono na iyong biyaya, mahal na Panginoon, na aming dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain na iyong nilangisan, mahal na Panginoon, mula sa opening prayer, joyful and solemn song, sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon, nagsilbing kalakasan sa bawat nakapakinig nito, at sa mga special numbers, pag-aawitan, mahal na Panginoon, umabot sa trono ng iyong biyaya, at sa bahagi ng pagbibigay, sa susi ng pagpapala na nagbumula sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa bahagi ng aming pag-aaral sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako. Daluyan mo po ako ng iyong kapangyarihan, mahal, samahan mo po ako nito, mahal na Panginoon Jesus. At bigyan mo po ng pangunawa ang bawat isa na makakapakinig dito, mahal na Panginoon. At minsan pa humingi kami, mahal na Panginoon, ng kapatawaran sa unang panalangin namin, minamad, ginagalang na mahal na pastor. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat po namin mga nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon Jesus, at minsan pa sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan sa unang panalangin namin, minamal, kagalang-galang ng mahal na pastor, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons sa family, if doubts cast out right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bago ang higit sa lahat, mahal na po, mga minamahal, ako po ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat, pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating minamahal, minamahal ginagalang ng mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Willis Ladalmera, dear Papa. At ako rin po ay nagpapaabot ng aking pag-alala, pagbati sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, dearest Mama, na nasa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po rin ay nagbibigay ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa lahat po na aming mga anak na narito, aming mga apo, sa beloved Father na ni May, Dad. Welcome po kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam ko po, nagiging suki na po kayo sa Sapang Palay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. At binabati ko rin po aking mga kapwa manggagawa, mga ngaral sa walalabasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga elders of the church, sa mga naririto po, sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa lahat po ng ating mga mahal na mga kapatiran, datihan, higit sa lahat sa mga baguhan. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At minsan pa po, ako po ay bumabati ng isang happy 20th church anniversary po dito po sa lugar ng ating Sapang Palay Outstation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, pag-aralan po natin ang mga dapat natin alamin sa ating kung sino ang dapat na maging tapat sa atin. Minsan, inahanap natin, iniiwanan tayo, akala natin ang ating kaibigan tapat, pero nawawala sila sa ating tabi. Minsan, ang ating mga loved ones, akala natin tapat, pero wala na rin sila sa ating tabi. Hindi natin alam kung sino talaga ang tapat sa atin. Hindi rin natin alam kung bakit tayo iniiwanan. Hindi rin natin alam kung anong kasagutan. Pero mga minamahal, merong isang tunay na tapat na talagang hindi tayo iiwan o pababayaan. Ito ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Pag-aralan po natin ang patungkol dito. Tignan po natin kung anong talagang dapat natin itayo sa ating buhay. Believing and trusting in the faithfulness of God. Pananampalataya at pagtitiwala sa katapatan ng mahal na Panginoon. Sabi nga, ang mahal na Panginoon ay totoong tapat. He is a faithful God. Pag siya gumawa ng pangako, tinutupad niya to. At nagbibigay siya ng babala. At sa kanyang mga babalang ito'y sinakasakatuparan niya. Kaya nga sabi, ang ating pananampalataya ay nakabase
sa ating pangunawa at pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, paano ka magtitiwala sa isang tao o sa isang kaganapan kung ikaw mismo ay hindi naniniwala o nagtitiwala rito? Patungkol sa, magbigay lang tayo ng example. Kayo'y naniniwala at nagtitiwala na pagpasok nyo sa inyong hanap buhay, kayo ay pasusweldohin every 15th, 30th of the month, or 5 or every 20th of the month. Yun ang pagtitiwala nyo. At natutulog kayo na mahimbing dito. Pero paano, mga minamahal, kung dumating yung tinatawag na naman uli, wag naman pag talaga na mahal pa yun, yung tinatawag na pandemic. Wala tayong inasahan na 20 or 5 or 15th or every 30th of the month. Wala tayong naging hanap buhay o naging sweldo. So, ito mga bagay pala na pinagtitiwalaan natin, may hangganan. Meron palang hindi magagampanan. Pero ang Diyos nating pag-aaralan ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kung babasahin natin, kung mamarapatin yung basahin ko po sa Deuteronomy 7:9, Deuteronomy 7:9, sabi dito, talastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos, na siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan, naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya. So pag ikaw pala umiibig ka sa mahal na Panginoon, meron siyang kagandahang loob na ibinibigay at umiibig at tumutupad sa utos ng pinakamamahal na Panginoon, ay iingatan tayo ng mahal na Panginoon hanggang sa 1,000 salin ng lahi. 1,000 salin, 1,000 generations. Baka doon, wala na nga tayong hininga doon, pero hanggang doon, makakatiyak tayo sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag tayo sa pakikisama sa Kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1 Thessalonians 5:24, tapat yaong sa iyong tumatawag, na gagawa rin naman ito. Kaya sabi dito sa 1 Peter 1:10 hanggang 11, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na panatag kayo sa pagtawag at paghirang sa inyo. Sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo makatitisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ibibahagi sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin na tagapagligtas na si Jesucristo. Alam niyo mga minamahal, kaya nga sabi, pinakilala sa atin, ang Diyos ang pumili po sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa atin, pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po tayo na narito, lalo na sa mga baguhan, hindi po tao ang nagdala sa inyo rito. Kapangyarihan ng mahal na Panginoon ang nagdala sa inyo rito. Kami man, mga minamahal, sa aming lumang buhay, ang akala namin sapat ng aming karunungan, katayuan sa buhay, na alam na namin ang kasiguruhan at ang katapatan ng bawat kasama namin sa buhay. Ang akala namin ang landasing ito ay tiyak na. Pero nagkakamali pala. Isa ako sa nagkamali. Sa akala ko, tama aking ginagawa at nasa tama akong landas na nilalakaran. Dahil religyoso rin ako. Pero mali pala. Dapat pala, hindi ka relihiyoso lamang. Dapat may tunay kang pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkilala na may pananampalataya at pagtitiwala at isinagagawa ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Maraming gagawin, pero lahat itong mga bagay na ito ay may kasiguruhan para sa ating kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Pag tinanong, sigurado ka ba na ang Diyos na sinasabi mo ay totoong tapat at magagawa ang mga sinasabi nila at pangako sa iyo? At gaano kanya palaging tutulungan? Ang sabi nga dito, ang mahal na Panginoon ay hindi siya magsasalita kung hindi niya magagawa. At hindi siya mangangako kung hindi niya maibibigay. Kaya nga,
tayo lahat ay palaging sinasabihan ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na basahin natin ang banal na kasulatan. Diyan sa Biblia kasi, nandyan ang mga salita ng mahal na Panginoon na inakda ng mahal na Panginoon bago pa tayo nilalang. Alam ng mahal na Panginoon na siyang naglalang sa atin ang pangangailangan ng bawat isa. Ni hindi mo pa nga naiisip dahil sa iyong kabataan, alam na ng mahal na Panginoon ang kasagutan. Ngayon, huwag nating sisihin ang ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit hindi natin na-experience sa ating buhay ang kanyang mga pangako dahil sa atin ring mga kakulangan. Hindi tayo nagbabasa ng kanyang kasulatan. Hindi natin hinahanap ang kanyang puso. Hindi natin sinusundan ang kanyang mga kaluguran. Kaya pag may nagtanong sa inyo, sigurado ka ba na ang Diyos na iyong pananampalatayaan at pagtitiwalaan ay totoong tapat na Diyos? Ako, I firmly believe yes. Bakit? Dahil kilala ko ang mahal na Panginoon. Tinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa iyong buhay, sa iyong lumang buhay at sa bagong buhay, na palitan mo ang pagkilala mo sa Diyos noon, ang Diyos na hindi nakakakinig, hindi nakakakita o nakakalakad man, hindi siya nakakapagsalita. Pero ang Diyos na pinakikilala sa atin sa araw na ito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoong buhay na pinakamamahal na Panginoon. Bakit natin dapat pagtiwalaan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Inuulit ko, kung kikilalanin niyo po ng buong puso ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay makikilala natin ang Diyos na ating pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan ay totoong palang Diyos. He is a faithful God that will answer all our prayers. Kasi po, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay may tinatawag na katangian. Katangian, hindi basta katangian ng isang tao. Na kung gusto mo mag-asawa, itong hahanapin mo katangian. Kung gusto mo sa isang hanap buhay, itong gusto mong kalasin ng kumpanya. Kung papasok ka sa eskwela, ito ang gusto ko sana sa eskwelahan. Pero lahat yan, mga minamahal, meron siyang hangganan. May limitation. Pero meron criteria or merong karakter, katayuan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ay pwede nating sabihin na walang ito kahit sa kanino. Ito ang ating pinagtitibayan. Una, sabi nga, God is always faithful o truthful. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay palaging tapat. Sabi nga dito sa Titus 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di na makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So the very character of our loving God, una, God is truthful. He is a God that He cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang gusto ng ating pinakamamahal, bawat isa sa atin ay magsabi ng katotohanan. Kaya nga nung tayo po ay mga baguhan pa lamang, hindi pa natin ang kilala ang pinakamamahal na Panginoon, di ba tinatanong, pumunta kayo sa harapan, kung sino ang nakikita nyo, kailangan nyo ng kapatawaran. And we accept the fact ourselves na hindi tayo naging makasalanan o hindi tayo nagsinungaling. Lumapit tayo sa harap, kinilala natin ang ating mga puso na tayo nga ay makasalanan. Kasi dahil kailangan natin ang tagapagtubos, a Savior who can save us. Kaya sabi nga, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He can never lie. Hindi siya pwedeng magsisinungaling, hindi niya pwedeng sabihin na, kaya ko yan, pero hindi niya pala kaya. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay palagi ipinakikita, nagsasabi ng katotohanan. Hindi tayo ipapahamak ng ating mabait na Diyos. Hindi gagawa ang mahal na Panginoon sa kanyang nilalang na ikaliligaw o ikasasama ng bawat isa. Kaya dito pa lang sa katangian ng mahal na Panginoon ay nakakasigurado na tayo na totoo palang tapat ang mahal na Panginoon sa atin. Ang pangalawa, sa maraming katangian ng mahal na Panginoon ay God is an omniscient God. Omniscient means knowing everything. Alam ng mahal na Panginoon ang lahat. Alam ng mahal na Panginoon kung ano magaganap. Kaya sabi, ang mahal na Panginoon ay ang tanging nakakaalam sa lahat ng bagay at sa lahat-lahat ng kaganapan. Sabi nga sa 1 Samuel 2:3, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman
At sa pamamagitan niya, sinusukat ang mga kilos. Sa Job 12:13, nasa Diyos ang karunungan at kakayahanan. Kaniya ang payo at pagkaunawa. Ang mahal na Panginoon ay ahead of time. Palaging alam ng mahal na Panginoon the past, present, and future. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sinasabi natin, He is the Alpha and the Omega. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Paano natin sasabihin na hindi malalaman ng mahal na Panginoon ang kaganapan noon? Paano natin sasabihin ano kaganapan na mangyayari? Ang tao limitado ang ating kaalaman. How can you trust yourself? Paano nyo pagtitiwalaan ang inyong sarili? How can you say, kay sa inyo ay kaibigan, ako'y tapat sa iyo? How can you say that na hindi mo naman alam ang bukas? Hindi rin naman natin alam kung ano nangyari nung mga naunang panahon. Kaya the beginning and the end, yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kanino tayo magtitiwala? Sa mahal na Panginoon. He knows everything. Mamaya lang, hindi natin alam kung ano magaganap. Tayo'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi nga natin napuno ang lugar na to. Pero naririto ang tinawag ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang taong nasa labas ang nakakaroon ng pagpapala. Ang taong naririto na nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, siya ang pinagpapala. Siya ang nakakakita kung sino ang Diyos na dapat paglingkuran. Hindi tayo mga tao na araw ng linggo kung ano-anong gagawin sa buhay. Ang inuuna yung karangyaan, kaligayahan, bisyo, o kaya yung mga diversyon sa buhay. Anong mapapala mo sa buong isang linggo? Naghanap buhay ka, nag-aral ka, ginawa mo ng lahat para sa'yo. Pati ba ang huling araw ng linggong to ay pagkakait mo pa sa mahal na Panginoon? Yan ba ang totoong medunong at kumikilala sa mahal na Panginoon? Ano yung mga ginagawa? Sasabihin ng mga nasa labas o sa sanlibutan ito. Sabi niya, nagsisimba naman kami. Meron din kaming araw ng pangingiling. Meron din kaming ginagawa para sa mahal na Panginoon. Ang sabi pa nga nila, may ginagawa rin ako para kay Lord. May ginagawa naman kami para sa itaas. Wala silang pagrespeto. Doon pa lang alam mo hindi totoo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Pero tayo rito, doble-dobling paggalang, pinakamamahal na Panginoon ang ating pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo, ilang oras na tayo narito. Pero kahit ano nangyari sa labas, umulan, umaraw, bumagyo, anuman, hindi natin nararamdaman. Dahil kanina hanggang ngayon, punong-puno tayo ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God knows every single need that we need. Lahat ng ating pangangailangan, alam ng mahal na Panginoon because He is an all-knowing God. Lahat ng ating gusto, desires sa atin, alam ng mahal na Panginoon. Even our weaknesses, alam ng mahal na Panginoon. Even our sicknesses, alam ng mahal na Panginoon. Even our secret, alam ng mahal na Panginoon. Walang lingid sa mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, kung ikaw sasabihin mong ikaw hindi makasalanan, you are a liar. Kasi walang tao na hindi sinasabing hindi naging makasalanan. Ang mahal na Panginoon, ang siyang nakakaalam lahat ng bagay. Kaya ang mahal na Panginoon, lahat nasa Biblia, ginaguide po tayo. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, tumuwid kayo ng landas, tumuwid kayo ng kaalaman, tumuwid kayo ng gagawin para sa inyong ikabubuti. Hindi kaalaman ng tao na may hangganan, kundi the all-knowing God, omniscient God. Pangatlo, God is omnipotent, makapangyarihan, infinite ang power ng ating Diyos. God cannot promise to be faithful in every way of life if God is not all-powerful. Hindi pwedeng ipangako, sabi na mahal, alam ko yan. Alam ko ang iyong kinakalalagiran. Alam ko ang iyong karamdaman. Alam ko ang iyong pangangailangan. Alam lang. Pero kung ang Diyos na yun, walang kapangyarihan, hanggang sa kaalaman lang. Pero ang Diyos natin pinaglilingkuran, tapat na Diyos, nakakaalam sa lahat, at powerful God. Makapangyarihan Diyos. Amen. Sabi dito sa Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew 19:6, and looking at them, Jesus said to them, with people, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen.
Pag kayo may karamdaman, sabi sa mata ng tao, wala nang pag-asa. Bibilangin na lang ang inyong sandali. Ilang pong buhay na patotoo ang ating nadinig. Sensya, pinag-aralan ng mahabang panahon yan. Mga doktor po yan. Hindi po basta-basta nag-aral yan. Nagpakadalubhasa. Pero ang kanilang kaalaman, ang kanilang kapangyarihan, hanggang lang dun sa kanilang karunungan, kaalaman. Sabi nila, ano sabi ng ating mahal na kapatid, brother Obniel? Wala na. Wala nang pag-asa. Sabi ng tao, mata ng tao, kaalaman ng tao, pero hindi sa makapangyarihan Diyos at hindi sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa lahat-lahat ng mga patotoo kanina, makikita nyo kung hindi talaga makapangyarihan Diyos natin pinaglilingkuran, wala sanang tumatayo sa banal na pulpito upang magsalita ng kanilang patotoo. Sa ating pong beloved Brother Herms, yung nangyari po sa kanya nung may ocular po dito, hindi po basta-basta yon. Meron po tayong isang nakasama, taga Cambodia, si Balingit. Bolino? Bulido pa. Chris Bulid. Chris Bulid is a player of basketball. Chris Bulado. Chris Bulado. Player siya ng basketball. Nandun siya sa Cambodia. Alam niyo, kahabagan ng mahal na Panginoon, tumanggap siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero siya mga shortcomings, yes. Hiningi niya ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Ginaid siya. Tinuruan siya. Ginawa niya for some period of time. Hindi niya pinagpatuloy dahil nandun ang udyok sa kanya kaliwat kanan ng kanyang mga kasamahan. Na-disgrasya po siya. Alam niyo, yung sa disgrasya niya, nabangga ng motor yung kanyang paa at merong tumatagas na dugo. Siya naitakbo. Pero sa layo ng pupuntahan, sa layo ng hospital sa pinangyarihan is almost close to 9 hours. Pero alam niyo mga minamahal, binawian siya ng buhay. Ang ating kapatid, beloved Brother Herms, kung makikita niyo yung video, kung paano niyo makita, kung paano dumanak ang dugo diyan, dun sa clinic, paano dumadawusos ang dugo sa kanyang ugat, pulso. Yung magpapakamatay nga, isang laslas lang patay. Pero ito, halos putulin o pinutol na ang kanyang pulso. Hindi basta-basta dinala. Mahabang panahon bago nadala ang ating beloved Brother Herms sa pagamutan para may ayos. Ang sinasabi pa ng ating kapatid, beloved Brother Herms, videohan niyo ako. Hindi sinasabi ni beloved Brother Herms, gumawag kayo ng doktor, hindi ganun. Videohan niyo ako. Kasi ito'y buhay na patotoo. Ito'y buhay na patotoo na mapapakita sa inyo na meron tayo makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran. Hindi sinungaling ang Diyos sa pinaglilingkuran. Buhay makapangyarihan at alam niya lahat ng bagay kung anong oras, anong panahon, anong ibibigay sa atin. Yan ang ating Diyos na pinakikilala sa inyo, na gusto namin unawain ninyo. Nagse-celebrate tayo ng anniversary. For what reason? Para magkaroon tayo ng ganitong panahon, mag-usap, magpakilalanan sa makapangyarihang Diyos na pinangangaral sa lugar na ito. Hindi tayo nagbibilang ng panahon, nagbibilang tayo ng himalang kapangyarihan at pangako ng mahal na Panginoon. Yan ang gusto namin ibukas sa inyo. Hindi yung 20, 19, 18, 17 years or 48 years of serving God. We want you to have the closeness relationship with God. Pinakamalapit ni relasyon. Kaya nga tinatawag na pinakamalapit dahil ang mahal na Panginoon ay sumasa atin. Hindi nasa gilid, wala sa harapan, wala sa likod, wala sa ibabaw, wala sa ilalim. Ang Diyos ay sumasa atin. Nasa sa atin. Nasa sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala ang totoong Diyos na makapangyarihan at ang panalangin ng propeta ng Diyos, baka ang tawag lang natin, ang dating kasama natin, beloved Brother Herms, pero buhay ang pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, kahit ito napuntahan namin,
Tinatnan namin siya sa paggamutan. Hindi niya sinasabing sa mga nurses attending doon na nag-a-attend sa kanya, asikasuhin niyo ako, asikasuhin niyo ako. Walang ginagano na sinasalita. Ang ating beloved brother Hermie, ang sinasabi niya, kilalanin niyo, mahal na Panginoon, buhay ang Diyos, magsisi kayo. Buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran ito. Tignan niyo nangyayari sa akin. Himala to ng mahal na Panginoon. Walang pagdaing dahil alam ng ating mahal na kapatid na ang Diyos na buhay, ang kanyang pinaglilingkuran ay sumasa kanya. Yan ang dapat nasa sa ating lahat, mga binamahal. Hindi dapat tayo magpabanjing-banjing na sinasabi natin kagalang-galang na mahal na pastor. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay seryoso. Buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong isip na sinasabi natin, nandito sa akin ang pinakamamahal na Panginoon. Nabubuhay sa akin ang pinakamamahal na Panginoon. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Siya ay tapat na Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan. At higit sa lahat, siya ang Diyos na nasa palagi, kahit saan. He is an omnipresent God. Siya ang Diyos na kahit saan dako ay kasama mo. Babasahin ko po dito sa atin sa Salmo 139 mula sa verse 1 hanggang 5, 23 and 24. Ang sabi rito sa Psalms 139, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako, nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pagupo, ang aking pagtingdig. Iyong naunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kinikilala lahat ng ang aking paglakad. Sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit naririto, O Panginoon, talastas mo na ng buo. Iyong kinukulong ako sa likuran at sa harapan, at inilalapag mo ako sa iyong kamay. Sinisiyasat mo ako, Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan. Sa akin ay patubbayan mo ako sa daang walang hanggan. Yan ang inaasahan natin, mahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tunay at tapat sa atin. Dahil siya nagbibigay ng babala, at kung tayo hindi susunod sa kanyang mga kautusan, tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno na walang hanggan. Kaya nga, sapat din nyo, ang mahal na Panginoon is God who is everywhere. Pangalawang testimonyo sa ating beloved brother Hermsulet. Ito na may patungkol sa ating Talipaw. Bakit pumunta ang ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor kasama ang 12 prayer warriors sa Talipaw? Para magpasikat? Hindi. Para makilala? Hindi. Bakit nagpunta ang ating kagalang-galang na mahal na pastor at 12 prayer warriors? Dahil utos ng mahal na Panginoon. Inutos ng mahal na Panginoon na magpakita ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa totoong nananampalataya at nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Wala akong nakitang ibang pastor o sino man tinatawag nilang tao ng Diyos. Basta ako, meron lang isang tao ng Diyos sa aking buhay. I don't recognize na maraming mga man of God. Kasi ang man of God sa akin ay kung sino nakasumpong sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sabi ng mahal na Panginoon, I will give you pastor according to my heart. Hindi maglalabas ang mahal na Panginoon ng utos na ikaw ang ito magiging iyong pastor ayon sa aking puso, kung di tinalastas ng tao ng Diyos ang puso ng mahal na Panginoon. Ikaw ba pagtitiwala mo ang iyong anak o iyong asawa o iyong pamilya o iyong mga magulang sa mga tao hindi mo kilala ang puso? Siyempre, pagtitiwala mo yun sa nakakaalam ng iyong puso. Alam mo kasi kung anong dapat at hindi nararapat para sa iyong mahal. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, magbibigay ako ayon sa aking puso ng isang pastor na magtuturo sa inyo upang kayo pangalagaan at aralan. Kaya tayo nagpapasalamat na mayroong totoong tao ng Diyos
na ginamit ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Yan ang bit ng ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor. Inutusan ako ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, ang aking Diyos, ang alam kong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tapat, ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos na palaging nandiyan sa iyong tabi at sumasayo. Sino matatakot? Pumunta ang ating kinagalang na mahal na pastor, kagalang-galang na mahal na pastor sa Talipaw. Una, maraming sumasangga or nagbibigay ng negative report. Wala na yan, pupugutan na yan, mga gason. Dami, maraming mga bagay. Hindi pinakinggan yun. Hindi pinakinggan ng ating kagalang-galang na mahal na pastor ang mga salitang yan. Alam ng mahal na Panginoon kasi ang salita ng mahal na Panginoon. Tulad ng ginawa ni David nung haharapin niya si Goliath. Ang sabi, ikaw ang isang musmos, pupuntahan mo ang isang higante. Anong dala-dala mo? Wala. Dala-dala mo sa bato o kaya yung sling na sinasabi mo. At tapos ang kakaharapin mo, kumpleto ang kanyang pagkasuot ng kanyang kalasag. Haharapin mo ang isang higante sa iyong kamusmusan. Ang sabi ni David, sa kanya nandyan lahat ang sa tingin ng taong kalakasan, pero ang nasa akin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon.